That's message. Gracious and Heavenly Father, we thank you, Lord, for this great an opportunity for us to glorify your name. Give your Holy Spirit, Father, to help us to open our mind and our hearts and teaching us, Lord, how to learn from you. This is our prayer in Jesus' name. Okay. Alam niyo, the common problems among the people or among the men, meron tayong isang bagay na madaling makita kahit nakapikit ang mata. Ano ba ang nakita dito? Plain white paper. So wala kang masabi. Perfect. Makita ba ang dotted line? Makita ka? Hindi. Malayo. Sometimes, pag may makita tayong one dotted line, nakalimutan natin ang white. Sometimes, although we are a man of God, but sometimes we become a fault finders, especially to our leaders and members. So this time, I'd like to emphasize a principle of accountability. Lahat po sa atin ay may mga responsibility tayo. Kailangan ba ang leader nasa taas? No. O kailangan ba ang members papunta sa taas? Halimbawa, pag anxious mo, nasira yung liston, anong gawin? Diba ang ulo nandito na sa taas? Kailangan ng ulo muyuko at saka with cooperation sa kamay para ayusin. Ang ibig sabihin, pag saan ka naging fitted, yun ang the will of God for you to work. When I was invited as preacher at the Maranatha Christian Home Church in Lethbridge, Alberta, Canada, ang mga members doon, mga European Canadian, alam nyo ang height nila? More than 7 footers. So sa akin, kailangan talaga ako magbili ng mga susuotin ko. Sinamahan ako ng member of the, o one of the board sa church para mamili sa Walmart. Yung dumating kami sa Walmart, napapagod na lang ako hanap sa size ko. Wala akong nakita. Kadlag ko. Sabi ng member of the board, sabi niya, Pastor, I'm so sorry. Your size, it's hard to find. Sabi ko, sa isip ko lang, ano kaya diskarte dito? Kumuha ako na yung blazer, yung Amerikana ba? Sinuot ko hanggang dito.
Sabi ko, paano to? Doon naman ako sa mga pantalon. Hindi ko pala suot, taga dito ko lang. So, paano? Lag ko. Oversize. My solution was, I was asked the counter or the lady, Karipera. yung pumunta na po, sabi niya, "Hi there, can I help you?" Ko, "Yes, ma'am." "What can you help?" "Okay, can you help me to find my size?" Siya, "Oh," dismay siya. Sabi niya, "Oh, go to the children's department." Dito Pero guys. dumating ako sa children's department, maraming kasya sa akin. Sabi ko, dito na pala ito, ganda. So doon, nakasuot na ako. Pagka-Sunday na, yung pagdating ko na doon sa pulpit stand like this, nagkaroon ako naman trouble, problema. Yung dito na ako sa pulpit stand nila o rostro, ang nangyari, taga dito sa akin. So anong ginawa ko? Hindi pwede nga i-change kung height ko. Pwede pa i-change pababa, pero pataasin na pwede. Sabi ko, yung mga English doon, yung mga leaders, sabi ko, "Hi, can you ask some of you to help me to put down here?" Sabi ng mga leaders, "Okay, Pastor." So this nilagay na dito, hanggang dito na lang sa akin. Sabi ko, "Oh, I feel like a leader." Nagtawanan. Ang point ko dito, na kahit anong trouble na ma-encounter, hindi katapusan sa buhay mo. Whatever problems arises, every one of us, we are accountable to face the problems, to solve the problems, not to running from the problems. May amigo kong pastor, ang tawag ko sa kanya 666. Sa isang simbahan, 6 months lang nag-resign. Dumating doon sa kabilang simbahan, 6 months after nag-resign. Katapusan ng church, 6 months nag-resign. Sabi ko, kaya ikaw na siguro ang fulfillment. Tatlong 6 na. 666. So dito, principle of accountability, number one, trustworthiness. Kung ano ang binigay sa atin sa Panginoon, kailangan nga, we should know, we must know, na kung ano na ang binigay, kailangan ang atin to fulfill that portion. Once we fulfill that assignment, then the Lord prepared much for you. Ay nako. Gusto natin mag-drive ng bus, kaya hindi maganda tayo marunong mag-drive ng motor. Gusto tayo mag-drive ng airplane, kaya hindi ba tayo marunong mag-drive ng four wheels. So kailangan amat-amat. Kung sa Ilonggo pa, amat-amat lang. Hindi pwede nga pumunta ka dito sa taas, kaya hindi ka dumaan dito sa baba. Anong tawag yan? Pumunta ka sa taas agad, hindi ka dito sa baba dumaan. That is magic. Magic yan. So, dito sabi nyo, transparency. Hindi lamang worthiness, but transparency. Nakita mo ba yung mukha ko sa salamin? Tingnan mo pagdating sa bahay. When I was in seminary, way back 80s, sabi ni uwilan sa amin, sabi niya, kung gusto kayo maging successful na preacher, mag-preach ka harap ng salamin mo. Ang problema doon, kung anong aksyon ko, i-aksyon niya. Kung magtawa ako, magtawanan din. So, walang nagawa.
The point is, kailangan natin walang tinatago. Alam niyo bakit? Kung may ginataguan ta, hindi makita ni Mrs., hindi makita ni husband, hindi makita sa mga bata, pero makita sa Panginoon. Yun ang problema. Pwede pa imagine natin yung CCTV, pero ang mata ng Panginoon, hindi pwede yan i-adjust. Kung ano ang nakita, yun talaga. Yun talaga. So, transparency. Kung sabihin natin na leaders and neighbors, kahit sa church, so, nagsimula kahit sa pamilya natin, pag si husband walang support sa misis, si misis wala din support sa husband. Kung si parents walang murang support doon sa mga anak, wala din sila murang support. Kasi tayo, as a man of God, binawan example. Isampul tayo. Hindi pwede na sabihin natin sila, kailangan you follow what the Bible says, but you follow first. You follow first. Hindi pwede na sabihin natin sa teacher na bawal mangopya.